tayo mga mahal na kapatid. Maraming Diyos. Maraming salamat po, Ama. Muli naming nasapit ang banal na sandaling ito ng pagsamba namin. Salamat po sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong pagliligtas. Hanggang ngayon, nakatatayo kami sa iyong banal na harapan. May buhay at may lakas. Nananatili sa pananampalataya. Nagpapatuloy sa pagsisikap na ikaw ay lagi naming paglingkuran. Hinahanap na lagi ang ganito naming mga pagsamba. Mahirap man at mabigat ang aming kalagayan sa mga panahon ito. Maraming mga kalumbaya, bunga ng mahigpit na pag-uusig at mga pagsubok. Ngunit Ama, lalo kaming tumatatag dahil lagi kaming naging mapagkailangan sa iyo. Sa iyo kami laging tumatakbo. Sa iyo kami laging lumalapit. Ikaw ang aming naging kanlungan. Ikaw ang aming tiwala. Sa ganoong paninindigan namin, Ama, nakita namin ang katuparan ng iyong mga pangako. Di mo kami pinabayaan. Ikaw ang patuloy na gumabay at umalalay sa amin. Kaya hanggang ngayon ay narito pa kami. Nasasabik sa iyong mga pagpapala. Palibas ay maraming alalahanin sa buhay. Kaya ang laging hinahanap ay ang iyong paglinga. Salamat po, hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Na sa aming ganitong mga pagtitipon, ay lagi ka naming masumpungan. Lagi ka naming makasama. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa na sa aming mga pagsamba, tanggapin namin ang biyaya na dulot ng iyong kapangyarihan. Salamat po sa pagpapalakas mo sa amin sa ganitong mga pagsamba. Lubusin mo pong aming kagalakan. Mamalagi ka sa piling namin hanggang sa matapos ang pagsamba. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami iniwan. Ikaw ay laging nakaantabay sa aming mga panalangin. Kaya patuloy kaming pinakikinggan ng Ama at tinatanggap namin ang tugon sa aming mga panalangin. Panginoong Yesus, salamat po. Salamat sa iyong mga biyaya at mga pagpapala. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa.
Ama, muli naming sasariwain ang isang leksyong itinuro ng kapatid na Iran yung Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Gabay at tanglaw namin sa aming paglalakbay. Napakahalaga na ito't aming patuloy na maibuhay araw-araw upang kaming lahat ay makarating sa piling mo sa bayang banal na iyong ipinangako. Yanda mo po ang aming mga puso. Higit sa lahat, lagi kaming maging mananampalataya. Nagtitiwala po kaming lubos, Ama. Muli mong pinakinggan ang aming mga panalangin. At mamamalagi ka po sa piling namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Mga mahal na kapatid, Normal po at karaniwan na kapag ang tao ay binabagabag ng mga suliranin, lalo na nga kung mabibigat, ay maghanap ng sino bang makatutulong sa kanya upang ang mga ito ay malunasan at malampasan. May hingi siya ng payo mula sa mga mahal sa buhay, malalapit na kaibigan, o sa kanino mang inaakala niyan may kakayahan para ituro sa kanya ang solusyon. Sa panig nating mga tao ng Diyos, kanino tayo dapat bumaling at magtiwala? Kapag tayo po ay may problema, sino po ang tunay na nagmamalasakit at nakaalam ng kung ano ang mabuti para sa ating buhay? Sino lamang po ang dapat nating sampalatayanan makapagtuturo kung ano ang mabuti para sa atin? Ang Diyos lamang po. Siya po mismo ang nagpahayag ng katotohanan ito. Ang sabi niya sa Isaiah 48:17, ako ang Panginoon na inyong Diyos na nagturo sa inyo kung ano ang mabuti para sa inyo. At ako ang pumatnubay sa inyo sa tamang daan. Gaya nga ng nabanggit kanina sa palimula. Normal sa tao na humingi ng payo sa mga kinikilala nila na marunong. Mga dalubhasa sa iba't ibang larangan ng buhay. Depende sa kung ano ang kailangan niya o problema niya. Sa kanila lumalapit ang mga taong naghahangad ng mabuting kapalaran. Gayunman, mga kapatid, ang mga taong yun na kinikilala nilang marurunong at mga dalubhasa, nagkakamali rin sila at nabibigo. Sapagkat sila'y mga taong walang kakayahang makita o malaman ang mangyayari sa hinaharap. Kaya tayo, sa panig nating mga lingkod ng Diyos, walang iba. Walang iba tayong pinagtitiwalaan na magtuturo sa atin kung ano ang mabuti para sa atin. Wala nang hihigit sa Diyos na siya ang maging ating patnubay. Siya ang ating maging advisor, tagapayo, teacher, tagapagturo kung ano ang mabuti para sa atin. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At wala pong imposibleng bagay sa kanya. Napansin ba ninyo pahayag ng Diyos? Hindi lamang ang Diyos ang makapagtuturo sa tao ng ikabubuti niya, kundi ang sabi, siya rin ang pumapatnubay sa tao sa tamang daan.
Biblia po, tamang daan, tumutukoy sa tunay na relihiyon, paghahatid sa tao sa kaligtasan. Kaya nga tayo nasa tunay na relihiyon ngayon. Sapagkat ang pinagtiwalaan natin ay ang Diyos. Sinunod natin kung ano kanyang itinuro sa atin. Kasamang daan. Kaya Iglesia ni Cristo tayo. Nasa daan tayo patungo sa kaligtasan. At sa araw-araw ng ating buhay, ang Diyos ang lagi nating pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Sa Kanya tayo dumudulog. Hindi lamang sa panahon ng pangangailangan, kundi kung meron tayong gagawin o panukala, sa Kanya natin itinitiwala. Paano tayo lubos na makikinabang sa katotohanang itinuturo ng Diyos na siya lamang ang nakaalam at makapagtuturo sa atin kung ano ang mabuti para sa Isaiah 48:17 hanggang 18, ang sabi ng Diyos, ako ang iyong Diyos na Panginoon. Tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. Paano ito matutupad sa ating buhay? Paano ito gagawin ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, kung sinusunod mo lang ang ating mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang along gumugulong sa dalampasigan. So mga kapatid, mga kapatid, nasa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ang ikatutupad ng mabubuting bagay para sa atin. Hindi pwedeng matupad sa atin yung sinasabi ng Diyos. Siya ang magtuturo at gagabay sa atin kung anong mabuti para sa atin nang wala tayong ginagawa. Hindi pwedeng sumampalataya lang. Para tayong mga protestante o ibang pang mga tao. Bukang bibig na sila'y sumasampalataya raw pero ayaw nila sa gawa. Hindi na raw kailangan gumawa. Meron dapat gawin. Alin yung pagsunod sa mga kautusan ng Diyos? Ganong pagpapala mula sa Diyos ang matatamo ng sumusunod sa kanyang sabi ng Diyos, pagpapala'y dadaloy sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Ibig sabihin, mga kapatid, tuloy-tuloy na pagpapala. Walang tigil. Ganong tagumpay ang matatanggap ng masunurin sa Diyos? Ang sabi niya, tagumpay mo ay sunod-sunod. Parang along gumugulong sa dalampasigan. Sampalatayanan sana ito ng mga kabataang nag-aangad ng mabuting kapalaran. May mga pangarap kayo sa buhay. Gusto nyo ng tagumpay. Sunod-sunod na tagumpay. Parang along gumugulong sa dalampasigan. Huwag kayo titigil sa pagsunod sa mga araw. Tumitigil ba ang pagdating ng alon sa dalampasigan, mga kapatid? Hindi, di ba? Maghapon, magdamag. Araw-araw. Walang tigil na dumarating ang alon sa dalampasigan. Ganito po inilarawan ng Diyos ang tagumpay na matatamo ng tao kapag siya ang laging pinakikinggan at sinusunod ng tao. Ano-anong pagpapala ang masusumpungan ng tao sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos? Awit 19:7 hanggang 8, sabi ng Biblia, ang batas ng Panginoon, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Minsan kasi, mga kapatid, dumarating sa buhay natin na para tayong nanginanghina dahil sa mga pagsubok. Gayunman, kung tayo po ay masunurin sa Diyos, binibigyan niya tayo ng panibagong lakas. Ano pa? Ang sabi ng Biblia, ang mga tuntunin ng Panginoon, mapagkakatiwalaan.
nagbibigay ng talino sa payak na isipan. May mga sandali na naguguluhan po tayo, di ba? Sa dami ng mga alalahanin sa buhay. Pag ang problema, sunod-sunod, walang tigil, mga intindihin, marami kang dapat na asikasuhin. Pero kung patakaran ng ating buhay na sumangguni sa mga tuntunin ng Diyos, binibigyan niya tayo ng katalinuhan upang magpasya at gumawa ng wasto at tama. Hindi tayo mamamali sa paghambang. Yan lamang po ba? Sabi pa ng Biblia, ang mga utos ng Panginoon ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga nararanasan natin iba't ibang hamon ng buhay, nagdudulot sa atin ng bigati at lungkot. Hindi lalo na tayo, mga kapatid. Sa panahong ito, kung gaano karaming kalumbayan sa buhay ang ating nararanasan dahil sa mga pag-uusig sa atin. Diba? Nangungulila tayo sa mga lumipas na panahon na tayo masiglang tumutupad ng tungkulin natin. Pero itinakwil tayo ng maraming mga kapatid dahil sa paninindigan natin sa pagsunod sa kaya talagang malungkot. Pero ang marami nga sa atin ay nahirati na. At higit sa lahat, ibinibigay naman ng Diyos ang kasiyahan eh. Kung lagi nating binubulay ang mga kautusan ng Diyos, sumasaya ang ating puso't kalooban. Kaya sa gitna ng masuliraning buhay ay nakasusumpong tayo ng kasiyahan mula sa Diyos. Ano pa? Sabi ng Biblia, ang mga tagubilin ng Panginoon ay tama. Nagbibigay sa isipan ng hustong pag-unawa. May mga taong hindi nauunawaan ang mga nangyayari sa buhay nila. Kaya nagkakamali sa paghambang. At lalong nasasanlak sa mabigat na kalagayan. Pero kung lagi natin isinasaalang-alang ang mga tagubilin ng Diyos, nagbibigay ito sa atin ng hustong pag-unawa. Kaya alam natin ang mga nangyayari sa buhay natin at kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa eh. Hindi tayo nagkakamali ng pagharap sa mga intindihin sa buhay. Hindi tayo nagdaramdam at lumalayo sa Diyos. Sa halip ay bumabalik tayo sa Diyos. At buong pagtitiis na sumusunod sa Kanya. Kaya, matutumbasan ba ng ginto o kayamanan ang halaga ng buting dulot ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos? Awit 19:10-11. Ang sabi ng Biblia, mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay. Mas matamis pa kaysa pulot ng pukyuta. Ang mga utos mo, Panginoon, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Napakapalan nating mga tao ng Diyos. Kapagkat meron tayong Diyos na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Laging nag-iisip kung ano bang puti para sa atin. Laging nakaantabay para sa ating mga pagdulog sa Kanya. Kaya lagi tayong magsikap na maging masunurin sa lahat ng mga kautusan ng Diyos upang matupad sa buhay natin lahat ng mga ipinangako niyang mga pagpapala gaya ng binanggit sa ating kanina. Kung minsan po ay may mga sandali sa kabila ng ating mga pagsisikap na makasunod sa mga kautusan ng Diyos. May mga sandali na nakalilimot tayo at naliliba. May mga sandali na humahakbang tayo palayo sa daan ng Diyos at nakagagawa ng kasamaan. Kaya kung minsan din nadadamay tayo sa sumpa ng Diyos sa sanlibutan. Kaya kung minsan ay nasasanlak din sa mga kapigatian. Ano po ang nais ng Diyos? Na gawin ang kanyang mga hinirang na naghahangad na makaligtas sa mga kapigatian. Sa Job 36:8-10, ang sabi ng Biblia,
Pero kung sila'y pinahihirapan, parang ginagapos ng kadena, ipinapakita sa kanila ng Diyos ang ginawa nilang kasalanan na ipinagmamalaki pa nila. Pinaririnig niya sa kanila ang kanyang babala at inuutusan silang tumalikod sa kasamaan. Ano po katumbas ito? Gusto ng Diyos na makinig tayo sa kanyang mga saway at tumalikod sa kasamaan. Yun ang dahilan kung minsan ay tayo pinahihirapan ng Diyos. Hindi lahat ng paghihirap sa buhay ay bunga ng pagsubok. Kung minsan ito ay paalaala ng Diyos sa atin. Tinutulad niya tayong maghirap, magdanas ng pagdurusa para ating mapagtanto ang ating kamalian. Para makikita natin kung saan tayo nagkamali at tayo'y muling bumalik-tuan. Bumalik sa Diyos, tumalikod sa kasama. Anong tiyak na maaasahan? Ng mga nagsisising lingkod ng Diyos at mabubuhay sa pagsunod sa Kanya. Sa Job 36:11, sabi ng Biblia, kung susunod sila at maglilingkod sa Kanya, buong buhay silang mamumuhay sa kasaganaan at kaligayahan. Gusto nating makatawid ng ligtas at payapa sa madilim at magulong sanlibutan ito. Huwag tayong bibitiw sa pagsunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Patuloy nating isagawa sa ating buhay ang lahat ng mabubuting itinuturo ng Diyos. Ano man ang mangyari sa mundo, ano man ang maranasan pa nating mga pagsubok, kahit gaano pa ito kabigat, huwag tayong hihiwalay sa pagsunod. Kahit tayo mahirapan, kung kinakailangan tayo ay gumapang kumbaga sa paglalakbay para lamang maipakita natin sa Diyos ang ating pagsisikap na tayo magpatuloy sa kabila ng maraming mga dinaranas nating mga kahalangan para mapatunayan natin ang ating paninindigan sa pagsunod sa Kanya. Gagawin natin. Hindi naman tayo pababayaan. Karanasan na natin yan, mga kapatid. Sino sa atin ang mag-aakalang makararating pa tayo hanggang sa mga sandaling ito? Kung lilingunin natin ang ating mga pinagdaanan, lalo na sa panahon ito na mula nung tayo manindigan sa katwiran, mula nang tayo tiniwalag, tinakwil ng maraming mga kapatid, dahil sa paninindigan natin sa aral ng Diyos, saan tayo nagkamali? Sa ating ginawang paninindigan sa pagsunod sa mga aral na tinanggap natin mula sa sugo. Mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, na nagtuturo na tayo manindigan sa tama, sa mabuti, sa katotohanan. At huwag tayong mabubuhay sa katiwalian, huwag tayong mabubuhay sa mga pagsalangsang, sa iba't ibang uri ng kasamaan. Tiniis natin ang mga pag-alipusta, ang mga paninirang puri sa atin, ang masasakit na pananalita nila na ipinukol nila sa atin. Sukdulang tayo po ay kanilang hatulan na wala na raw tayong Diyos. Yun ang kanilang akala, sapagkat kaibayo ang naganap sa buhay natin mula nang tayo manindigan sa panig ng Diyos, ay lalo nating nakita kung gaano kalapit ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo nilayuan ng Diyos. Hindi tayo itinakwil ng Diyos. Lalo tayong niyakap ng Diyos. Ang Diyos ang dumampot sa atin. Ang Diyos ang kumalinga sa atin. Muli niya tayong itinayo. At tayo ngayon na nagpapatuloy hanggang ngayon. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi tayo itinakwil. Siyang nagtuturo sa atin. Ginagabayan niya tayo kung ano ang mabuti para sa atin na siyang ating patuloy na sinusunod hanggang ngayon. Kaya huwag tayong bibitiw, mga kapatid.
Patuloy nating panaligang lubos. Ang Diyos lang ang magtuturo sa atin kung ano mabuti para sa atin. Maaaring nagtatanong tayo hanggang ngayon, hanggang kailan tayo magtitiis sa ating abang kalagayan ngayon? Kailan matutupad na itutuwid ng Diyos ang lahat ng bagay sa iglesia? Tanging ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na kanyang ipinangako. Ano nga'y naasahan ng Diyos sa atin? Panalig tayong lubos sa panahon kanyang itinakda. Matutupad ang kanyang ipinangako. Ano yun? Yun ang mabuting bagay na darating sa atin. Anong isang mabuting bagay na itinuro sa atin ng Diyos? Dapat nating isakatuparan sa ating buhay. Lalo na't malapit nang magtapos ang taong ito. Sabi sa awit 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan. O kataas-taas. Kaya sa susunod na araw ng linggo, Disyembre 21, ay magsasagawa tayo ng pagpapasalamat sa Diyos bilang paggunita sa lahat ng kanyang mabubuting bagay na ginawa para sa atin sa loob ng taong ito na malapit ng lumipas. Sana po sumama tayo sa gagawing pagpapanata araw-araw para tayo'y ganap na makapaghanda sa araw ng ating pagpapasalamat. Huwag na huwag makalimot ang bawat isa sa atin sa napakahalagang okasyon sa buhay natin na sa loob ng bawat taon bago ito lumipas ay tayo nagkakatipon para gunitain ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Maawa sana ang Diyos na sa araw ng ating pagpapasalamat, ibuhos niya sa atin ang biyayang espiritual. Kailangan po natin. Tumayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Inoob mong makasapit kami sa pagsambang ito. Salamat po muling nahayag ang pag-ibig mo sa amin. Patuloy mo kaming ginagabayan at tinuturuan ng kung ano ang mabuti para sa amin. Marami kaming dinaranas ng mga kahirapan sa buhay. Mga pag-uusig, mga kanumbayan. Salamat, Ama, ng napakarami. Sa kabila po ng lahat ng ito, walang bumibitiw sa amin. Nananatiling natatag kaming umaasa at nagtitiwala sa iyong mga pangako. Malinaw sa aming mga puso't isipan. Kung nagdaraan man kami sa maraming mga pagsubok, hindi ito dahilan para kami mag-isip na lumayo ka na sa amin. Ipinauunawa mo sa amin na saan man kaming kalagayan sa buhay na ito. Natutunan namin ang magtiis at magtiyaga. Magpatuloy sa mga paglilingkod sa iyo. At lubos na manalig sa pamamagitan ng aming mga pananalangin. Nahihirapan man kami araw-araw. Kung minsan ay abot-abot ang mga kalungkutan.
na halos maglaho sa amin ng pag-asa. Ngunit Ama, hindi mo itinutulot na sumapit kami sa ganung kalagayan na kami ay mawala ng tuluyan ng pag-asa. Ipinauunawa mo sa amin ang iyong mga kalooban kung ano po ang dapat namin gawin. Ito ang dahilan bakit kami hanggang ngayon ay narito pa. Na sa kabila ng aming kalagayan ay patuloy na nagsisikap na ikaw ay aming mapaglingkuran. Sundin ang iyong mga kautusan. Sinasampalatayanan namin sa ganitong paraan ay matutupad sa amin ang iyong mga pangako. Halika na, Ama, sa piling namin. Lubusin mo ang aming kaligayahan. Patuloy mong palakasin ang bawat isa. Damayan mo ang mga magulang. Patuloy mo ang pangunahan kami, lalo na sa pangangasiwa sa aming sambahayan. Patuloy po namin silang maakay sa malinis at matuwid na pamumuhay. Pamumuhay na laging nakalulugod sa iyong paningin. Alalahanin mo ang mga panalangin ng mga anak at mga kabataan mayroong mga pangarap sa buhay. Bigyan mo ng katuparan ng kanilang mga panukalan sa buhay, lalo't hindi lamang sa iyong kalooban. Sa ibabaw po ng lahat, lalo silang maging malapit sa iyo. Lalo silang lumampalataya na ikaw lamang po ang makagagawa at makapagtuturo sa kanila ng kung anong mabuti para sa kanila. Para kailanman ay huwag silang lumayo sa iyo. Ano man ang kanilang maranasan, sa iyo sila mangunyapin. Sa iyo sila laging tumakbo at bumalik upang patuloy na matupad sa kanila ang iyong mga pangako. Alalahanin mo ang mga may sakit, pagalingin mo ang mga may karamdaman. Lalo na po ang kapatid na Teddy. Bigyan mo pa sila ng buhay at lakas. Ang mga kapatid naming nasa bilangguan, maawa ka po, palayain mo ng aming mga kapatid. Makapiling na po nilang muli ang kanyang pamilya. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Lalahanin mo kami araw-araw sa aming pakikipagbaka sa magulong sanlibutan ito. Lagi mo po pangunahan ng iyong mga lingkod at laging palakasin kami ng iyong Espiritu para patuloy naming mapagtagumpayan ng lahat ng kasamaan at ang lahat ng pahay ng Diablo. Ama, tiwalang-tiwala po kami. Muli mong narinig ang aming mga panalangin. Yayao kaming lubos na sumasampalataya. Ikaw po ang mamamalaging aming patnubay. Ikaw ang aming muog at kanlungan na kailanman ay hindi magpapabaya sa amin. Maghanang po namin inihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.